dear beloved, Boss Mike, Cervera. Isa pa itong mga grabe ang mga mata. Huh? Ito, tignan nyo mga kababayan ko. Ito, alam nyo, sinasabi ko na to noon. Etong si Vilma Santos, mga kababayan ko, ay mata pobre talagang, nako, ewan ko ba, nadadaan lang kayo sa mga role niya na akala mo aping-api sa pelikula. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan ko, ha? Hindi naman natin gagawin yun, Leonora Brown. Kuna mo lang, Eto na. Viral ho ngayon, itong pagsagot netong si Vilma Santos, mga kababayan ko, sa mga basher, sa mga tumutuligsa. Sinabi ko na to noon, na wag nyong iboboto. Iboto nyo na lang yung J. Ilagan. Dahil yon talagang makamasa. At napatunayan na tumutulong at ang pagseserbisyo sa mga taga Batangas ay talagang seryoso. Ngayon, ang nangyari mga kababayan, pinili nila ito. So, eto na ngayon mga kababayan ko, ano nangyari kay Ate B? Nilamon na ng nasa itaas na daw sila. At tayo ay nasa ibaba, mga kababayan, kaya daw tayo nang babato. Naknampating mga kababayan ko, yambay, katanggap-tanggap na pangangatwiran para iyong balikan yung mga nang babas sa'yo. O yung mga kritiko mo. Mga kababayan ko, mali. Oo. Ito pa, isa pa. Asawa po ito, Nino, ni Ralph Recto. Mga kababayan ko, asawa ni Ralph Recto at nanay ni sino tong Manzano? Na asawa nung artistang crush na crush ni Arnold Lopez noon. Si Luis. Oo, yung asawa sino? Yun, mga kababayan, crush na crush yun, Ai Chang, ni Arnold Lopez noon. Ngayon, mga kababayan ko, na anak pala nila ni Edo, Hindi, ganito. Ulitin mo, Boss Mike. Si Vilma Santos ay asawa ngayon ni Ralph Recto. Matagal na. Na naging asawa ba o naging kaanuhan lang? Para bang nagkaanuhan lang, nagkabiglaan na ipasok, At pagpasok nung lumabas, Luis, ang naging resulta. so yun po, si Vilma Santos, ulitin ko. Asawa ni Ralph Recto na assistant, executive assistant sa Malacanang ni Pangulo. Yan po yung asawa, si Vilma Santos, na may anak na Luis Manzano, na anak naman ni Vilma Santos kay Edo Manzano. Nakuha ninyo? Na naging governor dyan at naging mayor dyan po sa may lugar sa Batangas. Ngayon po mga kababayan ko, tila ba hindi nagustuhan ng mga netizen yung kanyang mga sinasabi na nasa taas na daw sila, kaya daw sila binabato. At mukhang minamata yung pong kagaya ho natin na mga maglulupa. Uy, naging jowa rin ni Bobot Mortis to. Di ba? Si Bobot Mortis, yung director. Di ba? Bebot pala yun. Bebot Mortis ba yun? Itong si Ate B, marami rin pinagdaanan, di ba mga kababayan? Mukhang marami rin pinagdaanan to. Para si Jojo Chavez lang, Ay, Edgar ba yun? Edgar Mortis ba yan?
Tama, bobot. Ano ba talaga? Kasi mga kababayan, nakalimutan ko na. Ngayon, mga kababayan ko, huling-huli na nga na lalaki sa buhay niya, si Ralph Recto. Yun. Bago ho, makarating kay Ralph Recto, mga kababayan ko, ang dami ho, yan ho. Bobot, Edo, ewan ko pa yung iba, yung mga kapling. Hindi ko kilala, mga kababayan ko, hanggang sa dulon-dulo na, si Ralph Recto na. So ngayon, mga kababayan ko, eto na ho, ang siste. Pakinggan naman natin ha. Umani ng batikos si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil sa tila pagmamaliit niya umano sa mga ordinaryong mamamayan. Nako! Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Ano? Kaya kayo tumitira kasi nasa baba kami. Nako! Sinabi yan ng gobernadora nang hingan siya ng reaksyon kaugnay sa mga basher ng kanilang pamilya. Nako! Pero para sa Batangas Provincial Government, minalisya lang ang sinabi ng gobernadora. Hindi raw nito binabatikos sa mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Yun naman daw pala. Kasi nga mga kababayan ko, maling-mali naman kasi. Di ba? Maling-mali naman talaga, mga kababayan ko. Sabihin mo ba naman na kayo nasa taas na? At kasi yung mga bumabatoy nasa baba. Ang kapal naman ng mukha mo, Ate B. Baka hindi mo alam. Ang mga nasa babang yan, ang mga nagluklok sa'yo. Ha? Kita mo, pati tuloy si Luis Manzano, hindi nanalo. Kapag kaganyan ng ganyan, yung pananaw mo, sa susunod, malapit na, 2028 na, malapit na. Eleksyon na naman. Iboboto ka pa kaya ng mga taga Batangas? Ayaw na ayaw ng mga taga Batangas ng ganyang pag-uugali, yung mapagmata. Ayaw, oo. Abay ka, mata pobre mo. Diba? Ano nga ba meron kayo? Wala naman kaming nababalitaan na kayo may negosyo. Pero, bakit? Tingin mo sa sarili mo ay nasa taas na kayo. Abay, yumaman ka ba ng dahil laang sa sweldo? Diyan sa pagiging mayor at gobernador mo? Kayo mga kababayan ko, yayaman ba ng ganyan yan? Pagalingan na lang magtago ng ninanakaw. Ako, ewan ko. Mga kababayan ko, sabi ko naman sa inyo, wala naman politikong hindi magnanakaw eh. Lahat naman yan magnanakaw. Lalong-lalo na yung mga Duterte. Kita nyo naman mga kababayan, mayor pa lang, bilyon-bilyon na ninanakaw ni Sara. Congressman Pulong, 52 billion, mga kababayan, hindi may paliwanag kung saan dinala yun. Pero maging aral to, mga kababayan ko, Maging aral to. Na sana naman pumili na tayo ng mga tao talaga na maglilingkod sa bayan na ito. Kasi talagang huling-huli na tayo eh. Magkaroon man tayo ng isang leader, no? At pinuno na talagang seryoso na mabago ang sistema. Kaya lang mga kababayan, kung may mga tao naman na humihila sa kanya pababa, tulad niyan sila, yung mga Duterte, yan mga kababayan ko. Tapos magkakaroon ng mga kaalyado si Pangulo na puro magnanakaw din, tulad ni Martin, di ba? Alam nyo, tanggalin nyo na yung mga mentalidad ninyo na kapag kakampi, dapat kakampi kahit magnakaw, mga kababayan. Tanggalin nyo na yan. Hindi na po maayos ang sistema ng bansang ito sa ganyang mga pananaw. Ngayon, kahit kakampi, kahit kaaway, kakampi ni Pangulo, dapat mga kababayan, banatan, benggahin. Ganun yun eh. Di ba? Paano malalaman ni Pangulo
na may katarantaduhan kung hindi tayo magsasalita at magsasawalang kibo na lamang. Pagkos, ang mangyayari, yung mga mentalidad ni ganito, kapag ikaw ay kumontra sa DDS, loyalista ka. O kaya kakamping ka, gano'n ano. Kapag ikaw naman ay kumontra sa Pangulo, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong at kay Martin Romualdez, ang isip DDS ka. Mga kababayan ko, tanggalin nyo na yung ganyang mentalidad. Doon po tayo tumutok na sa mga bagay na kapag may kasalanan kahit kakampi, kahit na kamag-anak, kahit pinsan, kahit na malapit sa Pangulo, dapat benggahin. Di ba? Pagka ganyan, wala na ho tayong pagkakaiba. Anong klaseng pag-iisip yung sasabihin nyo na wag natin banatan kasi magiging mentalidad tayo ng DDS kapag binanatan natin yung mga taong kakampi ni Pangulo kunyari. Ang tanong ko naman mga kababayan ko ganire. Paano naging kakampi ni Pangulo kung nagpapabigat naman sa administrasyon nito? Sige nga ho, paano natin masasabi na kakampi? Kung mangiroruman naman, kung sila mismo ang mga nagnanakaw. Sige nga, may tuturing nyo bang kakampi yun, mga kababayan ko? Wag ho! Baguhin nyo na yung mga pananaw na ganyan. Yung mga DDS, binibira kasi si Martin. Kaya kapag binira mo si Martin, pares na kayo ng DDS. Come on, ano ba namang klaseng pag-iisip yan? Sabi nga ni Apo Lakay, So, ibig sabihin, dahil inaaway ng DDS si Martin, wag nating awayin. Kailangan kampihan natin, ganon. Ano ba naman yan? Ang papangit nyo kabanding. Tama ba? Bahala kayo. Basta ako, iba ang pananaw ko. Umayaw man kayo sa akin, wala akong pake. Kasi eto ko, real talk kung real talk, doon lang ako sa alam kong tama ako. Di ba mga kababayan ko? Kung alam nating tama tayo, doon tayo sa tama tayo. Bakit natin ipipilit mga kababayan, yung bagay naman na alam nating may mali nga? Tama, may mali. Bakit natin ipipilit yun? Our beloved Boss Mike,